Isang mapagpalang pagbati ho sa lahat. Welcome muli sa aking channel na kung saan ang pag-uusapan naman ho natin ngayon ay ang naging pagbaksak ho ng ating ekonomiya nitong second quarter ho ng 2020. Alamin ho natin ano ho yung dahilan, epekto at implikasyon nito sa ating mga buhay. Matatandaan ho na nitong second quarter ho ng taon ay officially ay idineklara na ng gobyerno na tayo ho ay naharap sa isang economic recession, bunga nga ho ng negative 16.5% ng ating gross domestic product. Yung gross domestic product ho, ito yung kabuhang halaga ng nalikhang produkto at serbisyo ng isang bansa. Na kung saan ay lumalabas nga ho na sumadsad tayo into negative 16.5%. Yung GDP ho, yung ginagamit na panukat ng mga bansa kung lumalago ba o bumabagsak ang kanilang ekonomiya. Batay ho sa record ay sinasabi nga ho ng World Bank that this is the worst economic recession na naranasan ho ng buong mundo since World War II. Sa Pilipinas, ito rin ho yung economic recession na ang huli nating naranasan ng negatibong pagbagsak ho ng gross domestic product ay noong 1984 to 1985. Kung hindi ako nagkakamali ay nagtala ho tayo ng negative 7% ng ating GDP. Ngayon, ano ho ba yung ibig sabihin ng tinatawag nating economic recession? This is a period of temporary economic decline, generally identified by a fall in gross domestic product in two successive quarters. Kung titignan ho natin yung ating ekonomiya, lumalabas nga po na dalawang quarter ho na lumagapak yung ating ekonomiya. Kung titingnan ho natin mula doon sa 6.7% ng last quarter ng 2019, tayo ho ay nag-negative 0.7% ng first quarter ho ng 2020 na sinundan nga ho into negative 16.5% itong second quarter. Kaya officially ay tayo ho ay nakakaranas ho ng tinatawag nating economic recession. Mahalagang ilinaw na hindi lang naman ho sa Pilipinas ang nakakaranas ho ng pagbulusok ng ekonomiya kung hindi ito ho ay karanasan ng buong mundo. Gaya nga ho ng binanggit ko ho kanina, mismong ang World Bank ay nagsasabi na ito ang worst recession mula noong World War II. Ganun pa man, bagamat lahat ng bansa ay apektado, lumalabas ho na isa ang Pilipinas doon sa pinakagrabe yung epekto at grabe ang naging pagsadsad. Kung titignan ho natin yung sinasabi nating paglago ho ng ekonomiya naging paglagapak ng ating ekonomiya sa mga karatig bansa ho natin, tayo ho ay pangalawa sa Malaysia, which is nagtala ho yung Malaysia na 17.1% na paglagapak, tayo ho ay sa nasa 16.5%. Ang Singapore ho ay nagtala ng negative 12%, ang Indonesia is negative 8%. Actually, may mga bansa naman na katulad ho ng Vietnam na nagkaroon ho ng maliit na positive growth, it's around 0.4%. So masasabi ho natin na bagamat apektado ho yung buong bansa, pinakamalaki ho yung na naapektuhan, isa ang sa mga bansang ito ay ang ating bansa, ay ang Pilipinas. At isuriin, ano ho ba yung dahilan, epekto at implikasyon nito sa ating mga buhay? So ano yung dahilan? Basically, sinasabi ho ng iba, walang duda, ito ho ay ang COVID-19 pandemic. Sabi nga ho mismo ng mga eksperto, the COVID-19 pandemic recession has seen the fastest and steepest downgrades in consensus growth projections among the global recession since 1990. So nakita ho natin yung paglagapak. Sa ating bansa, kung makikita nga ho natin, gaya na kung paliwanag ko sa inyo kanina, ito hong kulay blue, yung GDP growth, pinakahuli ho nating naranasan yung economic recession ay noong 1984, na kung saan ay lumagapak ho tayo ng negative 7% at patuloy ho na pabagsak yung ekonomiya hanggang ho noong 1986. So makikita ho natin, ito ho ay worst recession ho na nararanasan ho ng mga bansa sa mundo sa ngayon. Sino ho yung salarin? Sabi nga ho, without doubt, the pandemic and its economic impact are testing the economy like never before. Ito ho yung pahayag mismo ni Acting Socio-Economic Planning Secretary Carl Chua. So, ang sabi nga ho dyan ni Alex Holmes, yung isang capital economics analyst, sabi niya, the economic cost of trying to contain the virus is leaving large scars to household and corporate balance sheets, which will heavily on demand for many months to come. So, ang totoo, yung dahilan kung bakit bumabagsak ang ekonomiya ng mundo kasi tumigil ho talaga yung iba't ibang economic activities dahil nga ho sa pagkaka-lockdown ho ng maraming areas
at pagkakalimit ho ng paggalaw ho ng mga tao bilang paraan ho in trying to contain the virus. Sa Pilipinas, ayon sa pahayag ho mula sa Ibon Foundation na dahil ho sa pandemya, ay di ba isinailalim nga ho tayo sa lockdown yung buong Luzon. Sa ilalim ho ng tinatawag nilang Enhanced Community Quarantine. Tumagal ho ito ng 84 days bago nilawagan ng kaunti ng pamahalaan into General Community Quarantine. Ito ho, batay ho sa tala, ang isa sa pinakamatagal at pinakamalawak ang sakop na lockdown sa buong mundo. Tinataya ho na ang nilockdown ay ang buong Luzon, tinataya ho na 73% ng ating ekonomiya ang apektado. So lumikha ho ito ng pinakamalaking pagguho ng ating ekonomiya sa kasaysayan dahil nga ho doon sa paghigpit ng economic activities ay nagbunga ho ito ng pagkawala ng kita at pagkaputol ng produksyon. Basically, sa pagtaya ng ibon, may 18.9 milyong manggagawa apektado. Particularly ito ho yung mga no work, no pay, mga intindero, empleyado ng tindahan, construction workers, driver, manggagawa sa restaurants, magsasaka, mangisda, manggagawa sa export processing zones. Mga napasa ilalim sa lockdown din ang 64% ng mga micro, small, and medium enterprises sa buong bansa na may 3.8 milyong manggagawa o 65% ng total na manggagawa ho ng mga SMEs sa buong bansa. Sabi ho ng Philippine Statistics Authority, dahil nga ho doon sa lockdown at pagkakalimita ho ng ating mga paggalaw, yung restriction ho ng mga economic activities natin, nagbunga ito ho ng pagbabaho ng ating consumption spending, ng ating pagkonsumo into negative 0.5%. Ito ho ay sa kabila ng bilyong-bilyong halaga ho ng cash aid na ipinagkaloob ng pamahalaan sa ilalim ho ng Social Immigration Program. Dahil nga ho dun sa pagkawala ng kita, pagkawala ho ng operasyon, ay bumaba ho yung pagkonsumo natin. Mahalaga ho yung pagkonsumo ho sa isang ekonomiya dahil ho yung pagkonsumo ang nagdedetermine ng paglikha ho natin ng produkto at serbisyo. Kung wala ho tayong pagkonsumo o pagbabaho ng ating pagkonsumo, nangangahulugan din ho ng pagbabaho ito ng produksyon. Katunayan, ay bumaba din ho yung ating industrial production into negative 22.9%. Negative 33.5% lamang ho negative 33.5 din ang nawala sa construction. Negative 59.2 sa transportation and storage. So yung mga bus, yung mga public utilities vehicles hindi ho talaga nakabiyahe ng halos 3 buwan. Negative 15.8% naman ho sa sektor ng serbisyo. Ito yung mga hotels, mga spot, iba pa na nawalan din ho ng operasyon dulot ho ng lockdown para ikontina yung paglaganap po ng COVID-19 pandemic. So kung makikita ho natin, labis ho talagang apektuhan. Actually, ang nagpositibo lang talaga ay yung government spending na nag-increase into 22.1%. Maintindihan ho natin yan dahil naobliga ho ang gobyerno na maglabas ho ng ayuda para ho buhayin yung mga nawalan ng kita at mga nagsarang negosyo, bunga ho nga ho ng ating pagkaka-lockdown. Kung titingnan din ho natin, nagbunga ho ito ng pagkabangkorot at pagsasara ho ng maraming negosyo. Sabi nga ho ni Attorney Guevara, sinasabi niya, the COVID-19 pandemic kills not only lives but also businesses. So marami hong nagsara ho ng mga kumpanya at negosyo. Sa hanay ho ng mga eskwelahan, 440 private schools ho ang nag-stop ng operation this school year according ho to DepEd. May mga nagsara ho na nagdeklara tulad ng Gold's Gyms. Meron din hong balibalita na ngayon ho ay daang-daang mga branches ng mga sikat na fast food chain ang magsasara dahil nga hindi na ho kinayanan ho yung mismong napakaliit na bilang ng kanilang mga kliyente at customers sa kanilang mga fast food chain restaurants. Sa monitoring ng IBOR as of July 2020, may 20 malalaking kumpanya ang nag-anunsyo ng pagsasara o tagalan dahil sa COVID-19. Ang mga ito ay hotels, airlines, yung Philippine Airlines at even the Cebu Pacific ay nagdeklara na rin ho ng may mga mababawas sa kanilang mga empleyado. Transportasyon ng kalakalan, ports at bangko na umabot na ho ng 8,274 ang apektadong mga manggagawa. Lagpas pa ho dyan yung daang-daang libo hong mga overseas Filipino workers na obligang bumalik ho ng Pilipinas dahil nga ho sa COVID-19 pandemic. So kasama ho sila sa bilang ng mga naapektuhan din ho ng kasalukuyang pandemya at ang epekto nito sa ating kabuhayan. So nagkaroon din ho dulot din ito ng pagtaas ng utang ng pamilya at mga negosyante. Ayon kay GC Punong Bayan, lumiit ng 17.6%
yung tinatawag ho nating kita ng mga tao kung ikukumpara sa kaparehas na panahon nito noong 2019. Kung noong April 2019, ang per capita per GDP income ng GDP per person income ng bawat Pilipino ay nasa 46,534. Pagpasok ho ng April to June 2020, ito ho ay nasa 38,328 na lang. So ito ho ay negative 17.6% ng pagbabaho ng tinatawag ho nating kita ho ng bawat Pilipino. Batay ho per GDP income. Ito rin ho, batay din ho sa pahayag ni JC Punong Bayan na kung titingnan nyo din ho yung seasonally adjusted niyang GDP, tanggalin ho natin yung mga ups and downs across quarters, bumaba ang average income ng Pilipino sa 2015 levels. Sa madaling salita ho ay 5 taon ng economic progress as measured by income ang nabura. Si JC Punong Bayan ho ay isa sa mga ekonomista ho na sinusubaybayan ko at paborito dahil nagagawa niyong pasimplihin yung mga komplikadong termino sa economics. Actually, ang hamon naman po talaga sa mga ekonomista at iba pang mga eksperto ay paano isi-simplify yung mga bagay-bagay. Sabi nga ho namin ay concept are elegance in their simplest form. By the way, ay nakita ko din ho sa profile ni JC Punong Bayan. Siya ho ay graduate ng Quezon City Science High School. Sa malamang ay naging estudyante ho siya ng aking kaibigan, kaklase at isa sa mga paborito kong pastor ho sa United Church of Christ in the Philippines na teacher din ho ng Araling Panlipunan sa Quezon City Science High School na si Pastor Jackson Bacaba. Shout out ho kay Pastor Jackson. Ingat tayo palagi. So lumalabas din ho na sa mismong survey ng SWS, lumalabas na 4 sa bawat 5 Pilipino ay nagsasabi na worsen ho yung kanilang buhay in the past 12 months. Sa isang analysis din ho ng pag-aaral, lumalabas din ho na 1.5 million Filipinos ang dadalhin nito into poverty dahil ho sa COVID-19 pandemic. Matindi ho yung epekto ho ng emergency sa ating lahat, pero mas matindi ho ang epekto nito sa mga pinakamahihirap na mga pamilya. Lalo na ho, tumaas din ho yung presyo ng mga bilihin noong Mayo 2020. Ayon sa PSA, yung karaniwang buwan ng kita ng mga ito ay hindi tataas sa 14,014 pesos. Ito ho yung kakarampot na kita na nawala pa sa lockdown tapos sabay hagupit pa sa kanila ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Buti na nga lang din ho, nagkaloob ho ng ayuda yung gobyerno sa anyo na ho ng tinatawag natin yung Social Amelioration Fund. Nakaamba ho din, Social Amelioration Project. Nakaamba din ho sa bansa ang pinakulalang kalagayan ng kahirapan sa darating na matagalang panahon. So kung meron man hirap na makabangon sa mga susunod na panahon, definitely yung mga pinakamahirap po ng mga pamilyang Pilipino. Nagresulta ho yung COVID-19 pandemic ho dun sa malawakang tanggalan sa trabaho. Umaabot ho sa 27.3 million Filipino adults are jobless according to SWS survey. So lumalabas ho sa survey nila noong July na 45.5% o halos 50% ho ng mga adult Filipinos ang walang trabaho. So malaking bilang ho yun. Biro mo, isa sa bawat 2 Pilipino ang walang trabaho. Adult Pilipino. That is 28.8% increase from 17.1% noong December 2019. Bago pa man ang COVID ay nasa ibon ay tinataya niya na yung 4.7 million ang walang trabaho sa bansa. Kasama ho rito yung mga hindi ho binibilang na pamahalaan na walang trabaho kasi sa ulat ho ng Philippine Statistics Authority, nung kaparehas din ho na panahon is nasa 2.3 million lang ho yung walang trabaho. So nakita nyo ho yung malaking kaibahan. Kasi ang sinusukat ho ng ibon, ilan yung adult Filipinos at ilan sa kanila yung walang trabaho. Ang sinusukat naman ho ng Philippine Statistics Authority, ilan sa mga adult na Pilipino ang naghahanap ng trabaho, ang hindi nakakahanap ng trabaho. So hindi ho, kung mayroong 10 na walang trabaho, sa bilang ng ibon, 10. Pero sa bilang ng Philippine Statistics Authority, ilan doon sa 10 yung naghahanap ng trabaho na hindi ho nakakahanap ng trabaho. Pero kasi doon sa 10, hindi naman ho nangangahulugang hindi ho naghahanap ng trabaho yung mga yan. Baka yung iba ho ay na-depress at na-demoralize lang ho na maghanap ng trabaho. Pero lumalabas nga ho, kahit ho yung datos mismo ng Philippine Statistics Authority, kung noong April 2020 may 2.3 million na walang trabaho,
noong April 2019, tinataya ng itong kaparehas na panahon itong 2020 ay may 7.3 million ho ang mawawalan ng trabaho. Pumalo ho ito sa walang kapantay na 17.7% na tantos ng kawalan ng trabaho. So makikita ho natin, marami ho talaga yung nawalan na ho ng kabuhayan dulot nga ho ng COVID-19 pandemic. Ano ho yung hinaharap natin? Ayon sa Bloomberg, bagamat nagsisimula ng makarecover ang ating ekonomiya nitong third quarter, bunga ho ng reopening ng ating economy, unti-unti ay binabalik ho na natin yung mga economic activities. Sinasabi niya pero hindi ho siya makakita ng malaking pag-asa na makakabangon tayo sa lalong madaling panahon, lalo na may renewed surge in virus cases at the reimposition of quarantine measures in parts of countries will be drags on growth. Napakataas pa rin ho ng ating bilang ho ng pagkahawa ng sakit ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa ngayon is nasa 200,000 plus na, hindi bababa sa 2,000 to 6,000 yung daily confirmed new cases ho ng COVID-19 sa bansa. At sabi nga ho ni Alex Holmes, a failure to contain the virus, continued restrictions to movement, and inadequate policy support mean the Philippines is also likely to experience one of the region's slowest recoveries. So magiging mabagal yung ating recovery. Sabi niya kasi, in the very first place, hindi pa ho natin nakukontain yung virus. So ang hamon talaga, bukod sa unti-unting pagbubukas ng ekonomiya, ay kinakailangan ho talaga nating makontain na ho yung paglaganap ng COVID-19 pandemic. Ibig sabihin, kinakailangan ho nating ma-flatten yung curve. Na sa ngayon, ay kung titignan ho yung datos, ay napakalayo pa ho natin na makita ang hinaharap natin na nakukontain ho ba talaga ho natin yung virus. Maging yung mga nagpapautang ho na katulad ng World Bank, International Monetary Fund at ADB at maski ng Development Budget Coordination Committee ay wala din hong positibong pagtansya. Ang ganitong pagkalubhang kalagayan ay mananaig sa matagal na panahon. Bagamat merong inihahandang economic stimulus ang gobyerno sa pamagitan ng Bayanihan 2 na nakasalang ho ngayon, una ay napakalit na halaga lang nito, sabi ng Ibon, nasa 140 billion pesos sa taya ng Senado. Ang taya naman ho ng House of Representatives ay nasa 162 billion pesos ang kayang alokasyon dito. Pero bukod sa maliit na nga ho ng halaga nito, hindi rin ho nito yung focus yung suporta sa pagkonsumo o yung sa forma ng ayuda sa mamamayan. Kaya wala na hong aasahang social amelioration program ang mamamayan ho natin sa ngayon. Dahil kung pabantayan ho natin yung Bayanihan 2, nakapokus po siya sa pautang, subsidy and grants para sa pangangailangan ng online learning, tulong pampinansa sa online selling o commerce, panimulang kapital para sa micro, small, and medium enterprises. So, sabi ng ekonomistang si JC Punong Bayan, malaking problema ito. Sinasabi niya, Filipinos are in misery, then but why is Duterte slashing economic aid? So sabi niya, mahihirapan na makabangon yung ating ekonomiya kung walang kakayahang bumili yung mga tao. Kung wala itong kakayahang tugunan yung kanyang pangangailangan. So medyo may question sa dyan. Pero naintindihan ko kung bakit wala. Kasi kung titignan ho natin, lumalabas na napakalaki na ho ng ating deficit sa budget. Mukhang wala na ho talagang pera ang gobyerno. Nasa 562 billion pesos na ho ang budget deficit ng gobyerno ng January to May 2020. So 562 billion, wala pa hong kalahati ng taon. Napakalapit na ho nito sa 660 billion pesos na total budget deficit ng 2019 ng gobyerno. Ito ho, Enero, Mayo pa lang is nasa 562 billion pesos na tayo. Nabubuhay na rin din ho talaga ho tayo ngayon sa pangungutang. Lumobo ho ang utang ng gobyerno sa 8.9 trillion pesos noong Mayo 2020 mula sa 7.8 trillion pesos ng simula ng taon. At ito ho, tayo ngayon ay nasa 9.1 trillion pesos ang pagkakautang at tinataya na bago matapos ho yung taon ay sasampa ito ng 10 trillion piso. So, kaya nga ho kami na mga nasa gobyerno, nung una ay kampante ho kami kasi patuloy ho kami na sumisweldo despite ho kami work from home. Hindi kami nangangamba na mawalan ng trabaho kasi may security of tenure ho kami bilang mga empleyado ng pamahalaan. Mukhang kami din ho mismo sa sitwasyon na ho nakikita namin na mayroon ho kaming dapat pangambahan.
kasi tumataas ho yung budget deficit ng gobyerno, tumataas ho yung pagkakautang niya, definitely may epekto ho ito sa mga susunod na panahon kasi sigurado maghihigpit ng sinturon sa paggastos ang gobyerno at malamang kasama sa posibleng maapektuhan ay kami mga empleyado ng pamahalaan. Baka maapektuhan pati yung inaasahan naming increase uli ng aming sweldo sa second tranche ng increase ng mga empleyado ng gobyerno sa Salary Standardization Law 5. So may mga lahat yan. Baka magbawas din ng empleyado, baka may mga isarang mga ahensya at iba pang mga opisina sa bawat mga ahensya ng pamahalaan. Kung kahit ito din ho ay aming pinangangambahan. Ang bigat ho sa dibdib ng nangyayari sa atin ngayon, ang COVID ay gaya ho ng binanggit ko kanina ay hindi lang ho kumikitil ng buhay, kung hindi kumikitil ho din ng ating kabuhayan. Marami ho ang nagsasabi na baka maaaring makasalba ho tayo laban sa COVID pero mamamatay naman ho tayo sa gutom. Sa ngayon ay ang hiningko ko po sa bawat isa ay obligado po tayong magtulungan na masawata ho yung sakit habang ipinagpapatuloy natin ang ating mga economic activities. Kailangan lang ho natin balansehin ho yung kabuhayan at ating kalusugan. Yung ating kalusugan at kabuhayan. So, inihiling ho natin, nasundin ho natin yung health protocols. Kung maaari ay mag-mask, mag-face shield, madalas na maghugas ng kamay, panatilihin ho yung social distancing, yung physical distancing ho natin. So wala ho talaga tayo ibang choice kung hindi matutunan ho na mamuhay ho sa panahon ng pandemya habang ipinagpapatuloy ho natin yung ating mga economic activities. Pero malaking bahagi din siyempre dito yung gawain ho ng gobyerno. Malaking gawain din ho rito na may pagpapatuloy ho natin to kung kumpiyansa ho tayo na yung ating gobyerno ay nililikha ho yung lahat. Sa ngayon, marami hong effort. Sa ngayon, may mga plano. Siguro, ang gusto ho natin maramdaman ho ay maramdaman ho natin na sa gawa at kilos ay nakocontain na ho yung virus. Sa gawa at kilos ay nakikita ho natin yung mga effort na hindi lang ho nakikita, nararamdaman natin yung mga effort na ibabangon ho yung ating ekonomiya. Pero sa dulo, naging mahirap man ho ang sitwasyon, ay patuloy ho tayo nananalig ho sa kakayahan ng mga Pilipino na ito ho'y mapagtagumpayan. Kakayanin po natin ito. Sa ngayon, ay ni-encourage ko po ang lahat na i-subscribe po ang aking channel. Pindot lang din po yung subscribe button. At patuloy po tayong magkita huli sa mga susunod ko pang episode ng aking Anong Say Mo segment ng aking YouTube channel. Mabuhay po tayong lahat at maraming salamat.